So ito nga po, yung December 15, ano yung significance? Ano yung relevance? Ano yung kahulugan? Bakit kinakailangan nilang ilihis ang ating atensyon, ang inyong atensyon sa December 15, sa darating na Lunes na po iyan? Let me refresh your memories. Dahil marami po kayo, meron po tayong 1,000, almost 1,800 live viewers. Let me refresh your memory, ladies and gentlemen. Hindi ba sinabi mismo ni Bongbong Marcos, by December 15, may makukulong, may kakasuhan, meron na kung ano-ano. Hindi po magaganap yan. Hindi po magaganap yan. Sa Lunes na po ang December 15. At bago magkasingilan, kinakailangan nila ng pamatay sunog. Sino yung pamatay sunog? Walang iba kundi si VP Inday Sara Duterte. Bakit? Higit na malaking istorya po, anything about VP Inday, anything about Dutertes, kay Pangulong Duterte, mapa kay VP Inday, mapa kay Congressman Pulong, mapa kay Mayor Baste Duterte na ating kaibigan, kahit siguro kay Kitty Duterte. Basta't Duterte, higit na malaking istorya kesa sa kanila, kesa sa kasalukuyang administrasyon. Bakit? Kagaya po kung paano nila pinabagsak ang ating ekonomiya, ganun din po salat bangkarote ang approval at acceptance rating ni Bongbong Marcos. Di ba yung survey nung huli, hindi ko alam kung nag-erase na ako eh. Yung papakita ko sa inyo, meron po akong kinonsulta dahil nga iba-iba, tila iba-iba yung interpretation at pagbabasa ng resulta ng survey na ito. Ito, pinakita ko last time. Dito pa. Ito. Dito, ang nagsasabing siya ay mahusay, sama na puro na yung lubos na mahusay at mahusay lang, ay 21%. Ang hindi sigurado ay 32%. At ang lubos na hindi mahusay, yung nagsasabing lubos na hindi mahusay, si Bongbong Marcos sa kanyang pamamalakad sa ating gobyerno. Kasama na po dyan yung lubos na hindi mahusay at yung hindi mahusay, 47%. May nagsasabi na ang kanyang net approval base dito sa performance assessment of Bongbong Marcos Jr. ay 21%. Meron man nung sasabing hindi pwedeng 21. Kasi 47% yung hindi sang-ayon na nagsasabing hindi mahusay ang kanyang pamamalakad. At yung iba, pag binabasa po yan, at ganun din ang aking pagbasa. Hindi po ito pagbasa nung nag-survey na kumpanya, yung WR numero Philippines Public something. No? Yung 47 po ang disgustado eh. 21% lamang ang sang-ayon. Pag binasa mo po yan, matitira sa kanya negative 26%. Yan po ang kanyang performance assessment ng mamamayang Pilipino, negative 26%. Lalabas pa ngayon, siguro by now umikot na po yung projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas mismo. Sa fourth quarter, ang ating GDP, yung projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay 3.8% na lamang. Yan po ang projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Masama po iyan, madilim na larawan po ng pagsasalarawan po ng ating ekonomiya. Balik po tayo sa pantakip si VP Inday. Saan? Dito sa sumasadsad nating patuloy na ekonomiya, pero ito katangi-tangi, mataas pa rin po ang dolyar. Baka pag sinabi ho ninyo, di ba mabuti yun? Mataas yung dolyar, mas maraming mabibili yung pinadalang pamilya rito. Yun nga po sana yung magandang senaryo. Kanya lang, patuloy pong tumataas ang presyo ng mga bilihin. No? Kaya nakakatakot ito, kinakailangan nilang pagtakpan. Sino? Pantakip, siyempre si VP Inday. Lahat po iyan. Hanapin po natin sa Lunes yung deadline. May kaso na ba
Si Yusek Adrian Bersamin, may kaso na ba si Yusek Trygiv Olaybar? Gigulo Nakakuha ng sweetheart deal kasama si Secretary Mina Pangandaman Diba yung sweetheart deal nila na 2.8 billion pesos? Hindi ba't nasa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo na kung ilang ulit siyang naghatid ng kwarta kay Yusek Trygiv Gigolo Olaybar ng DepEd na naka-corner ng sweetheart deal kasama si Mina Pangandaman, ang dating kalihim ng DBM. Kasabwat, itinuturo si Yusek Adrian Bersamin. Nasaan na? December 15 na sa Lunes. Budol ICI. Wala na, lusaw na kayo. Fold up. Ligpit na, pack up na, uwian na. Bakit? Pera po namin ang ginagamit ninyo sa pang-araw-araw na pambubudol ninyo sa aming mga Pilipino. Kumbaga po doon sa tinatawag na double dead, yung bawal ibenta. 2 beses, 3 beses, 4 na beses nyo po kaming pinagluloko Binubudol nyo kami paulit-ulit araw-araw. Yung binabayad niyo yung pambayad ng kuryente, kung saan man kayo nag-opisina, yung renta dyan, siguro may mga pang-emoluments per dime or allowances or salary pa kayo, pera po ng Pilipino yan. Tigilan nyo na yan. Yung Miss Rosana Fajardo, napakaganda po ng career ninyo. Country manager ng SGV, CPA, magandang profile. Iwasan at umalis na po kayo dyan. Sinasaktan nyo lang po lalo ang mga Pilipino kung bahagi kayo ng araw-araw na pambubudol. Yung chairperson ho ninyo, dapat mahiya din ho yun. Pensyonado po yun Nakapagkumpleto po ng kanyang tenure dyan sa judiciary yan Pensyonado po iyan Dapat nga tumatanggap ka na naman ng another source of income bilang chairperson ng ICI. Dapat nga yan, itigil muna yung pensyon Bakit? May gainful employment ka Tapos yung gainful employment pong panibago, ginigisa mo kami sa sarili naming mantika. Mahiya ka naman. Mahiya ka naman. So balik po tayo. Pantakip lang po yung ginagawa nilang storya laban kay Vice President Inday. Pantakip po sa meltdown ng budol ng ICI. Pantakip po. Ito, isa pang gigolo ito Ginawa po itong poster boy ng corruption. Ulit-ulitin ho natin ito. Dahil nagpahayag na malapit na raw pong matapos ang Blue Ribbon hearing o pagdinig ng Blue Ribbon dito sa flood control funds anomaly at yung ghost flood control projects at yung mga substandard ghost flood control projects. Budol dun po iyon. Paano mo tatapusin ang pagdinig ng Blue Ribbon? Yung mismong poster boy, yung ginawang Exhibit A ng mismong kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon na si Senador Ping Lacson, na ang pangalan ay Congressman Arnan Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro. Yung mga taga Mindoro, nalalaman nyo ito. Di ba ginamitan pa ng team ni Ping Lacson ng GPS, ng drone, at talagang nakita ng tao niya, nag-field work sila, nag-field investigation sila, nag-ocular inspection sila, kundi substandard ghost project or overpriced yung project na pinasinayaan ni Congressman Arnan Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro. Ano na nangyari dito? Hindi na ho pinag-uusapan budol po rin ito. Tapos mag-aanunsyo, malapit na raw pong ma-terminate or matapos ang pagdinig ng Blue Ribbon. Pambubudol po iyan. Anong kailangan gawin? Maggawa kayo ng issue laban kay VP Inday. Sigurado matatakpan yan. Hindi ho, mulat na po ang mamamayang Pilipino. And I was forced to humabol po ngayon sa ating live dahil nais nating ituwid itong malisyoso at maling naratibo na inilalako na naman
ng administrasyon. Huwag ho tayong pumayag dyan. Nasaan na si dating Secretary Manny Bonoan? Di ba ang tagal na nating sinasabi? Si Manny Bonoan hindi isinama sa lookout bulletin. Alam mo ninyo, alam na natin pag may ayaw palabasin ng gobyerno ng bansa. Sasama ka nila sa lookout bulletin. Siyempre, darating ka ng 2 hours ahead of your flight or boarding time. Kasi nga, dadaan ka pa sa initial screening, dyan sa immigration, etc. So may allowance ka talaga. Ang ginagawa hong sistema dyan, pag may pinag-iinitan ng gobyerno o talagang may binabantayan ng gobyerno, sasama ka sa lookout bulletin hanggat wala pang hold departure order. Kasi yung HDO, maaari ka lamang isyuhan kapag ka meron akong kaso. At korte lamang ang pwedeng mag-hold departure order kahit kanino man. Hindi ang executive, hindi po ang Office of the President, hindi po ang DOJ, ang korte. Yung lookout bulletin, mandato po iyan ng Bureau of Immigration under the DOJ. Ngayon, ang gagawin po ng lookout bulletin, ide-delay ka lang. Ide-delay ka lang, ipaparamdam lang sa'yo na yung kanilang kunwa-kunwaring pag-background check, etc., pag-check ng dokumento mo, sasagarin ka sa oras, paparamdam sa'yo na hindi ka na makakasakay. Hanggang sa hindi ka nga makakasakay, hanggang sa hindi ka nga makakaboard, hanggang sa may iwan ka nga ng biyahe mo. Itong si Manny Bonoan, pinuno ng DPWH, kung saan talaga doon siningit lahat ng insertion tungkol dito sa maanumalyang flood control funds and flood control projects. Pinalipad Pinalipad si Manny Bonoan. Kung si Saltico, kinansila yung pasaporte, wala po silang galaw kay Manny Bonoan. Wala silang aksyon dito kay Manny Bonoan. Anong gagawin para makalimutan? Banatan si VP Inday. Kasuhan si VP Inday. Intrigahin si VP Inday. Predictable na ho. Predictable. At hindi ito nakikita ng administrasyon. The reason bakit hindi sila makaahon-ahon sa kumunoy na kanilang kinasasadlakan sapagkat they have become too predictable. Kinakailangan ilalagay lagi ang Duterte name, kahit sino pa sa Duterte, sa chopping board. Tatadta rin, sisiraan, yuyurakan, kakasuhan. At ilalabas sila istorya pagpapunta tayo ng weekend. Para yun ang magpag-usapan over the weekend. Hindi na po ngayon. Hindi na po ngayon. Kaya atin itong tinutuwid. Nasaan na si Manny Bonoan? Bakit hindi makansila ang pasaporte ni Manny Bonoan? Kaya ginagawang pantakip si BP Inday. Di ba sinabi rin ng chairman ng Blue Ribbon, si Ping Lacson, armored vans, truck ng pera ang dinedeliver sa Diamond Hotel para kay Adrian Bersamin. Kasali diyan si Yusek Tridgib or Tridgib Gigolo Olaybar. At siyempre, kabahagi doon sa kanilang sweetheart deal, Secretary Mina Pangandaman. Nasaan na yung mga truck or armored vans na naghatid ng pera sa Diamond Hotel? Ang dali namang imbestigahan yun eh. Sinunod nga ng isang online news platform yung ating isang pagla-live di ba? Tayong pinakita natin yung conduction sticker nung Maserati na kulay gray na nakaparada katabi ng mga maleta. Pero inispin po iyon eh. Inispin po iyon. Sapagkat ang nagmamay-ari po talaga noon, hanapin ko lang po yung notes ko tungkol dyan. Yung Maserati gray na yan na nagkakahalagang 20 million, pinasok po ng Brilliance Motor Corporation. Yung pag-spin po, naging Sokali Trading Corporation na yata, yung pag-aari ni dating party list Congressman Sam Bersosa. Ang nagpasok po noon, yung Brilliance Motor Corporation.
Bakit hindi nagsaliksik kung sino ang may-ari ng Brilliance Motor Corporation? Bakit? Tatagos po iyon kay Martin Romualdez. Kaya inililihis nila na mali-mali daw yung naratibo ni Saldico. Ulitin ko, si Saldico, hindi po santo yun. Hindi po santo yun. Hindi santo si Saldico, hindi po malinis yun. Isa yan sa dahilan kung bakit tayo nalulugmok sa korupsyon. Pero hindi po siya ang mastermind. Hindi po ganun kagaling yun. Tuso po yun. Corrupt po iyon. Pero hindi po yun mastermind. Ano? So yung truck o armored vans na nagde-deliver ng pera sa Diamond Hotel, ano na nangyari dito? Ayaw pag-usapan, kinakailangan ng pantakip, banatan mo si BP Inday. Yan lang po ang ginagawa nila. Ang mga bumabanat po ngayon, pakikita rin po natin, itong mga budol na grupong ito, tingnan po niyo mapagmumukha nito. Yan po, nasa TikTok. Ito po yung mga nagsampa ng plunder, malversation, or graft and corruption laban kay Vice President Inday. No? Ito pong paring ito, total gusto naman niyang sumikat yun. Galit na galit po yan. Nakita ko kanina yung may nagpadala sa akin ng video clip. Maraming salamat. Ang pangalan pala nito ay Father Flaviano Antonio Villanueva ng SVD. Yung Society of Divine Word. No? Yan. Galit na galit po ito sa isang haka-haka, sa isang imahinasyon, isang halusinasyong akusasyon laban kay BP Inday. Pero ito pong paring ito, hindi nagsalita laban sa trilyong pisong pagnanakaw na nangyayari ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ayan ho. Liting ko, may karapatan po ako magsalita sapagkat ako po ay bahagi ng Catholic Church bilang isang Katoliko.